Tiniyak ng DSWD ang patuloy na pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Central Visayas. Ayon kay DSWD Secretary Dinky Soliman, may sapat na pondo para sa relief operations sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Nakataas naman sa red alert ang alert level ng Department of Health. Si Bianca Piedad ang ating tagapagbalita. Nagpadala ng mga relief goods at iba pang kinakailangang ayuda ang Department of Social Welfare and Development at Department of Health para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.2 na lindol sa Visayas region. Magtatayo ang DSWD ng mga tents para matuluyan ng mga residente na nasira ang tahanan. Una, trauma counseling ang maliwanag na kailangan gawin. Pero pangalawa, pagsisigurado na yung pangangailangan ng bubong over the heads ng mga taong nawalan ng bahay o natatakot pumasok sa bahay ay magawa nga. So, yun yung aking instructions ngayon na kailangan gawin para magtayo din dito sa mga lugar na ito. Inatasan na din ni Soliman ang regional offices na tingnan ang mga evacuation centers at tiyakin ang kaligtasan ng mga ward. Kausap namin yung Municipal Social Welfare and Development Officers, ang mga municipal links ng Pantawid. Ongoing din kasi yung cash payout, so sinuspend namin lahat in Region 7 sa ngayon. And mag-a-assess kami kung saan pwedeng magkaroon ng payout. At yung mga na-apektuhan ng stampede ay inaasikaso din, nasa ospital sila. At tinutulungan namin yung pamilyang namatayan ng bata. Naglaan naman ng halos 70 milyong piso ang pamahalaan para sa relief operations. 10 milyong pisong pondo ang ilalaan para sa mga biktima ng lindol sa Central Visayas. 2,000 family food pack naman ang handa ng dalhin sa Cebu lula ng C-130 ng Philippine Air Force, habang patuloy pa rin ang pagpapakay ng karagdagang supplies. Maging ang gusali ng DSWD sa Visayas ay naapektuhan ng lindol, pero mabuti na lang at wala ngayong pasok, kaya walang nasaktan sa kanilang mga tauhan doon. Nakatakda din magpadala ng grupo ng health personnel ang Department of Health upang tumulong sa operasyon ng mga ospital sa Cebu at Bohol. Tiniyak ni Health Assistant Secretary Erbosa na fully operational ang mga ospital sa mga nabanggit na lugar upang suportahan ang mga magbibigay ng tulong medikal. We put the hospital on code red, meaning all hands on deck. So even if it's a holiday, we're calling back our personnel to start helping in the rescue and relief operations for healthcare. Emergency health. Magpapadala naman sila ng karagdagang tulong kung kinakailangan para sa mga mamamayan maging sa mga liblib na lugar na hindi naaabot ng tulong. We have a team of about 6 to 8 per hospital that will go. Initial lang to. The usual team assesses the needs. And then we'll decide kung kailangan pa namin ng orthopedic surgeon, mga gamit pang semento, kung may mga napalian or nadagdagan. I've organized a team from East Avenue and Quirino. And all we need is really the transportation. So we'll ask the National Disaster Risk Reduction Management Council to assist in mobilizing our teams. So they can go. Sa ngayon ay patuloy ang pagtaya ng DSWD at DOH sa laki ng pinsala na idinulot ng lindol sa mga residente upang mabatid kung kinakailangan pa nilang dagdagan ang kanilang mga tauhan at tulong doon. Sinisiguro ng dalawang ahensya na sapat ang mga kagamitan at supply na kailangan sa operasyon sa mga apektadong lugar. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.